Aba mga kamatsas, may nadiskubre ako. Bago pala mag-Norway chess, ito palang si Pragnananda na nag-champion at si Wesley ay nagmamatch na April pa lang. Naglaban po sila 11 games match blitz sa chess.com. Training na rin yun ha. I-analyze natin yung mga games na yan pero hahati-hatiin po natin part by part. 3 games muna. Yung first 3 games muna nila ang ating i-analyze mga kamatsas. Okay po at malalaman natin kung sino ba talaga ang nagwagi sa kanilang 11 games match. Pero bago yan mga kamatsas ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yan mga kamatsas. It's why to play. Congratulations sa mga nakakita sa malupites na tirang check muna. Tapos ito malupit. May rook F8 sacrifice. Ano idea? Di ba hanging. Hindi makain ng queen kasi nakapin eh. Check dun sa dulo. Pag angat ng king sabay kakainin ng buong buo, nagkaroon ng tempong makailag, walang bawi ngayon ang black. White wins kasi wala ng queen ang black dito. Okay po, napakaganda ng mga puzzles dito mga kamatsas. Kung ako po sa inyo, i-download nyo na. Free lang naman sa Play Store at App Store mga kamatsas. Pang training nyo na ang application na ito. Maraming salamat po. At bago natin simulan ang unang laban, anunsyo lang po, ongoing ang registration ng ating Kamatsas Chess Training. This coming June 12 na po yan, online via Zoom. Kaya nasa comment section below lang nakapin ang link mga kamatsas sa mga gusto po mag-try ng rigid training. Click nyo lang po ang link. Alright, ang ginawa ni Wesley, nag-knight F3. Okay, nakiramdam muna. Ganun din si Prag. G3. G6 ang kunat. Bishop G2, Bishop G7, nag-castling, nag-D4. At nag-D6. Ayan, hindi ko pa kasi matukoy eh. Kasi kung mag-D5 dito, Grunfeld fianchetto yan. Pero dahil nag-D6 lang, King's Indian fianchetto na ang kanilang bakbakan. Pero nag-Knight C3. Kakaiba tong Knight C3 ni Wesley, ano? Kasi po dito ang natural talaga na palagi ang tinitira ng puti, yung C4. Yan ang main line. Tapos saka palang papakawalan yung Knight. Pero itong Knight C3 medyo ambitious na masasabi dahil gustong mag-E4 kagad ni Wesley ng mabilisan. Knight BD7 hindi pinansin ni Prag. Sige, mag-E4 ka. Pero nag-A4. Aba, himbis na mag-E4, A4, magkatunog. Ayan, naalala ko yung katimit ko dati na lilito ko. E4 ba o A4? Oo, nagba-blindfold chess kami noon eh. Sabi ko, nakakalito pagka nakapikit ang mata mo, hindi malaman kung E4 o A4, kailangan liwanagin, ano? Kasi magkatunog eh. A4, nag-D5, ayun. Dahil nga, binigyan na nga ni Prag ng pagkakataon si Wesley na buuhin ang sentro, hindi binuo. A4 ang ginawa. Di pinigilan ngayon ni Prag. Na-realize niya, teka muna, akin na uli yan. Akin na muna yan. At nag-A5. Okay, yun naman pala plano ni Wesley. Bakit mo inuna yan, Wes? Ano plano mo? Para controlling ko yung queen side. Maginawa kasi, maluwag. Ayun, mga kamatsas, maluwag daw. Sure ka dyan? Oo. Sumasagot. C6. Ayan, looking forward kay Wesley ha. Sa Hong Kong po mga kamatsas, magkikita po kami, God willing. Nag C6. Alright. At ano plano? Para isolid yung D5. Nag Rook E1. Ayun. Para mag-E4, babasag si Wes. Nag Rook E8. Kaka-counter basag si Prag. Nag E4. Inunahan na ni Wesley. Knight takes E4. Ayun, teka muna mga kamatsas, nagkaroon ng novelty. Dito pala, sa bakbakang ito, D takes E4 ang palagian. Ngayon pa lang nagkaroon ng Knight takes E4. Medyo iniba lang ni Prag ang sequence. Pero tingin ko sequence lang nagbago eh. Oh, ayun, bumalik uli sa pagka-bookline, sabi ko na eh. Parang yun lang naman eh, ang nagbago eh, no? Pero bumalik na uli sa pagka-bookline na iba lang ang sequence na transpose na. Knight F6 para atakihin ang tore. Bumaba si Wesley. A6, ayun mga kamatsas. Nairita naman dito si Prag na kasi baka mamaya mag A6 eh. Malakas po ang puti kapag naka A6 kasi yung bishop kasi ayun nakaturo sa C6 eh. May pressure yan. Imagine pag naka A6, mag-react ang B-pawn, mawiwik ang
C6, bubukas ang bishop. Ay, nako. Mapapakamot ka na hindi makatay dyan pagka nangyari yan. Pinigilan ka agad ni Prague. Pero kung sa computer daw, bishop G4 ang tira. Yan po ang gusto mangyari. Pangalawa lang yung A6 na gusto ni Prague. Okay, balik tayo. Nag-C3 lang si Wesley, solid ang D4, at nag-bishop F5. Okay, labas lang. Queen B3, tineret ang pawn B7, nag-queen C8, okay, para depensahan. Nag-knight G5. Ayun, sinundutan ni Wesley ng threat doon sa F7. At eto na po, sigurado na to. Hindi na matatranspose ito. Novelty by Wesley. Kasi ang old line, knight E5. Okay din, ano? Ganda rin, ano? Igitna yung knight, ganun pa rin naman ang threat. Pero ano pagkakaiba? Knight G5. So may threat doon. Nag-knight D5 dito. Okay. Teka lang muna mga kamatyas, ano? Isa-isahin muna natin kasi itong knight na to na nasa D5, considered na pasubo yan eh. 'Di ba? Parang pinapakain lang ng ganun-ganun lang ah. Para lang maipantakip sa threat na F7 ah. Paano kung mag-E6 lang? 'Di ba? Yan ang talagang yan ang una kong tingin, natural eh, 'di ba? Natural na natural. Takpan mo ng E6 para hindi ma-threat yung F7. Babalikan. Grabe mo. yung mga kembot, ano? Aray ko. Sabay balik lang, Ang lalim. Malalim. Sabay ililipat naman doon. Atay tayo dyan. Malalim na positional concept pero yun talaga yun mga kamatyas. Tanggapin na natin. Oo, no? At least pag ganun pala babalik dito. Sabay knight H4, mga ganun, or knight E5. Okay, sige. Balik tayo mga kamatyas. Knight G5, no? Knight D5 ang ginawa dito ni Prague. Kinain talaga. Takes, kinain. Ayun, threat ang pawn F7. E6, Queen F3. Nako, ayun na. Eto na. Magi-G4 na. In E5 na kagad dito ni Prague. Kasi kung hindi siya maggaganyan, nako, delikading. Walang tatakbuhan ang bishop. Kinain muna yung pawn sa E5. Queen D7. Teka muna. Sabi ko sa inyo, kahit blitz lang, no? Pero ang lalalim ng tira. Pag bishop takes E5, may bishop F4 daw. Malalim na ba yan, coach? Oo nga, no? Teka muna. Pag kinain kasi, kain. Okay, so lalabas. Yung knight kasi, formado na eh. Balik knight F3, knight D4 akong nakikita. Although, weak naman ang light square sa king side ni Wesley dito. Pero, ayan, lamang ang puti eh. Lamang ang puti po sa kasi under attack na yung marami nang paparating na atake. So, okay. Balik tayo mga kamatyas, ano. Binitin muna ni Prague eh. Nag-queen D7 muna siya eh. Okay, para pag G4 mamaya, walang bitin sa F7. So, yun pala ang ininda ni Prague dito. Yung F7 pawn mga kamatyas. So, ginawa, bishop F4 para depensahan yung pawn E5. By the way po, hindi nyo nakikita yung pangalan at ang rating, ano, pero sa muka ng picture, kilala nyo na kung sino yung mga players na yan. Wesley nasa baba, nasa taas si Prague. Ang rating ni Wesley dito is 32-34 at si Prague naman mas mataas, 33-10. 33-10? Cellphone nyo na. Hindi ko makakalimutan yon. Naging cellphone ko yun eh. Naging 32-10, tapos naging 33-10. Comment down below kung nakaka-relate. Naging cellphone ko dati yan eh. Okay. So, balik tayo dito mga kamatyas. Malupay yung 33-10, no? Bishop F4. Ayaw na ngayon ibigay ni Wesley yung pawn E5. Hindi niya kinain. Supportahan ko. Ayun. Para masuportahan daw mga kamatyas. Alright. At nag-bishop G4. Sinundutan ang threat. Umilag. Ilag. H6 paalis. Umalis. Okay? Wala namang sacrifices eh. G5, inatake ang bishop, bumaba. Ang kulit ng tono eh, no? G5, bishop E3. Hindi kinakala ko kakainin na, para bawin-bawi na yan, ano? Pero nag-bishop F5, talagang sinamantala ni Prague ang pagkadalawang espada niya. Nag-queen B4, ayun. Dapat daw po ang tira dito is queen A4. Yan pala mga kamatyas. Di bahagyang maganda pa yung evaluation bar, di ba? Pero nag-queen B4, queen D5, threat ang knight. Knight D2, kakatakot yung light squares, Ayun, kinain na. Kasi kung magbi-bishop H3, gaganunan lang, F3han lang eh.
Bishop D4, Bishop H3. Naku po, ayan na nga yung sinasabi ko. Napa F3 dito si Wesley. Rook E8, wow. Pinatungan lang ng tore ni Prague. Whew. Etong si Prague nakalaro ko na mga kamatyas no, sa chess.com. Yun nga lang bullet. Oo, bullet. Pag may time, ipasadahan nating i-analyze ulit mga kamatyas. Dati napakita ko na yun sa live. Rook E8, King F2. Bakit mga kamatyas hindi pinatulan? Halimbawa, kainin ng bishop ang tore. May queen takes dito kasi. At ano ang ipang sasalba sa paparating na queen G2 matyas? Walang panalba mga kamatyas. Kaya kailangan alam natin yung ginagawa natin kung mapapahamak na tayo. Kaya ginawa, nag-king F2 na dito si Wesley. Extra support sa tore. Nag-rook E6 lang. Bumaba lang muna. At kain. Ay nako, manunundot talaga. Knight E4. Okay, para talagang takpan. F5. Kinain po yung bishop. Ayun. Diyan, considered blunderacious ang ginawa po ni Wesley mga kamatyas. Kitang-kita naman sa evaluation bar. Dapat daw po ang tira is rook E1. Equal? Grabe bakit? Pagka kinain, rook takes E4. Pagka nag-queen F7, rook E8, kain, bishop G7, king G7, queen takes B7. Doon babawiin. Doon babawiin. Halimbawa, mag-queen D7, ay, may wagang endgame to. Slightly better pa nga puti, pero one piece down ng puti, sabay B4. It's a matter of endgame na. So, ito po, pwede kong idagdag ito sa chess training advanced level. Kasi yung gantong level, pang advanced na to Yung imbalance na ganito, biruin nyo, one piece daw ng puti, pero lalaban, Lalaban, marami kasing pawns 3 pawns ang kapalit ng pyesa So, yan, maganda yung ganito mga kamatyas, nakikita natin yung mga balik tayo. Balik. So, ang ginawa kasi mga kamatyas, knight E4, F5, kinain yun, takes, ayun. Dito tuloy ko capture si Prague. Pagka bishop D4, grabe. Boom! Naku po, grabe ang king. Nanganganib. Sabi nga ng kaibigan ko dati, nilalagnat. Inihipo yung king, nilalagnat daw. Nag-king G1, takbo hanggat may lupa. Para pag nag-queen E2, may bishop F2, panakip sa paparating na matyas. Pero, what a spectacular, amazing, ideal application. Haba F2 check. Kinain. Bakit pinakain? Para mawala ang bumabara sa diagonal attack. Queen D5, threatening matyas. Resign si Wesley sa kanilang unang laban, mga kamatyas. Unang laban pa lang out of 11 games match. Galing ni Prague, Matindi rin talaga si Prague. Tiniraining ni Wesley kaya lumupait sa Norway. Bago pa sila magkita sa Norway, naglalaban na sila sa online. Yung simpleng online ng 3 minutes, training yan mga kamatyas. Sa level nila, training na yan. Training na yan. Sa atin, baka medyo mahirapan pa tayo na, ba't hindi ka long game? Ba't hindi man lang rapid? Sa kanila, ang blitz, parang long game yan. Kasi automatic na sa kanila yan Sa ganyang level 2700, ang blitz sa kanila parang ang dami na nilang naiisip dyan mga kamatyas. Alright, lipat tayo ngayon sa game number 2. Black naman dito si Wesley. Bago tayo magsimula mga kamatyas, pakulbit naman yung subscribe button. Pakulbit na rin yung bell. Para naman, marami pa nanonood, hindi pa nakasubscribe Palambing naman mga kamatyas, maraming salamat po. Tumira ng E4 si Prague. Nag C5 si Wesley ba? Ayaw niya itira yung Berlin Roy Lopez niya. Nag Sicilia, Pinasok. Ayun, niliko naman sa Rosolimo. Ini-expect ni Wesley kasi pag nag D4 mga kamatyas, na-delay lang yung D4 pero tingin ko kay Wesley magsi-Sicilian Najdorf. Legendary po yan sa Sicilian Kasparov, Bobby Fischer, pinagtibay na ng panahon yan Pero niliko sa medyo ibang dimension, parang naging Rosolimo, Sicilian, Knight BD7, Castling, A6, kinain. Okay, kain, sabay E5. Ay, kakaiba nga. Kakaiba ang sinubukan ni Prague dito. Kinain, kain, at nag-E6.
para ilabas ang bishop. Nag-queen F3. Interesting by Prague. So, threat again sa B7. Queen C7 para supportan. Atake na rin sa knight. Kinain ang bishop. Kinain at nag-D3. Yan, para pakawalan ang bishop. Pasensya na po kayo. Medyo kumapal ang boses ko kasi may sipon po ko ngayon mga kamatyas. Pasensya na po ha. Oo, babalik din yan. Bishop D6, dinevelop with threat sa H2 at nag-H4. Aba, yan ang kakaiba. Usually, pag nag-react yan, H3 lang yan. Bakit sinagad ng H4? Wow. Nag-castling, yun ang novelty. Kasi po, ang old line na nakatala pa is Knight E5. Yan po ang recorded to threat the queen. Pero nag-castling. Okay? So, Rook E1, Bishop H2, check muna, King H1, and then Bishop E5. Okay, so yung tempo po na ganoon, tapos kumbaga parang pinapalayo yung king. May epekto po yan, ayan, check, papaganon. May epekto yan, kasi nga, ang epekto niyan, at least yung king mas lalong malayo sa sentro. So mas gagastos pa ng isang tempo ang king to activate pagdating sa endgame. Malayo po yung ideal application na yan, Bishop H2 check, pinapaganon, tapos balik. Pero pampalayo yun, may kinalaman yan dyan, malalim nga lang. O Knight E4, balik tayo. So, nag-Queen C6. Pin. Bishop F4, hinamon. F5, ayun na. Nakipagsabayan na ng atake dito. Si Wesley, kinain ang bishop. Kinain din ang bishop. So, may threat. Ay, naku, paano nga yan? Paano ngayon ito? Okay. Kasi nakahang to, may ganun naman pala. Para may bawi. Or Queen F4, no? Nag-Queen G3, ayun, may bawi. Kasi kung kakainin yung knight, kala ko, makakain ng buong buo pero may bawi sa Knight E5. Kinain pa rin ni Wesley, nakipagsabayan siya. Queen takes E5, kain uli sa D3. Ayun, in F3 muna. Kasi medyo masagwa talaga mga kamatyas. Pag kinain yung pawn sa D3, medyo masagwa Ay, threatening matyas Masakit sa bangs yan, ika nga. Pag kinain, kain, then Rook takes B2, maghahataw yan. Isolated yung pawn sa D5. Ay, nako. Powerful second rank control. Ay, nako. Okay, balik tayo mga kamatyas. Sa ay, nako. May ay, nako. Nag-F3 dito si Prague. At, ano ginawa dito? Yun, kinain lang yung C2. Okay, sayang din yan. Ika nga ay lamang tiyan din yan. Nag-Rook C1 muna. So, ayaw munang subukan ni Prague na kainin yung pawn sa E6. Gusto niya munang unahing mapalaglag ang pawn sa C2. Pero sinapatan na ni Wesley para hindi na talaga bumagsak. Nag-Rook E4. Okay, patibay lang muna, no? At yung pawn sa C2 anytime pwedeng bawiin. Rook F5. Kaso may panggulo si Wesley. May panimplang panggulo kagad Queen C3. Umatras at nag-Queen to D6. Saan pupunta yan? Gaganon ba? Susundot ba doon? Nag-Rook take C2 na. Rook D5. Ay, nako, salbahiski. Sama. Rook D1 check, hindi makakaangat. Ay, mamamatyas. Obligadong babaan para to protect the back rank. At nag-B5. Ayun. Sinolid muna ni Wesley yung queen side para makagapang-gapang. Nag-B3. Malakas kasi yung C4 na paparating kaya pinigil muna ni Prague. At nag-E5. Ayun. Pagtira ng E5, nilagyan po ng hindi magandang simbolo ng computer. Risky daw yan pagka ganyan ang simbolo, no? Dapat daw ang tira is Rook F8. Rook F8, H6, at Rook E7 ang gusto ng rekomendasyon ng computer. Rook F8, Rook E7, and H6. Ayun, medyo parang tulog na silent positional. Kung minsan, yun na yung hindi na maabot sa human side. Mahirap na makita yung pakiramdam na yun, ano? Pero itong E5, anong plano? Siguro gaganon? Mag-Rook D4, tingnan natin. Nag-King H2 muna, okay, para makasecure na wala ng mga sundot sa back rank. Nag-H6, saka gumanon. Extra pasingaw din sa King. Nag-A4, okay, pamungi sa solid na ngipin sa queen side. Pero, hindi naman kakainin yan. Siyempre, mabubungi talaga. Magpapabunot ka talaga ng ngipin nun, kumbaga, no? Queen F6. May Rook D4 na paparating. Kain, may pressure dun sa H4. Kinain yung B5. 8x B5. Queen E3. Threat ang pawn. Rook C8. Ay, talaga si Wesley. Todo-todo yakap talaga, para hindi bumagsak,
Nag-king G1, queen D6. Ayun, susundot doon. Nag-rook C2. Ay, teka muna, binad mo ban. Wait lang po mga kamatyas. Queen E2 ang best move. Queen E2. May threat dito. Pero kasi psychologically, nakakatakot talaga yung paparating na, 'di ba? Kaya wala eh. Hindi napigil dito ni Prague, pinigilan niya eh. Natural human reaction 'yan mga kamatyas eh. Natural po 'yan, ganun talaga no. So rook C2, rook D3, yun lang. Hindi nga lumanding sa second rank. Diyan naman sa third rank, inatake, double attack. Nag-queen E2, kinain na yung B3. Pero pinapingas din to ah. Rook D2 muna, okay? So threat muna tempo. Queen F6 ilag. Rook D7. Bakit po mga kamatyas? Paano kung kainin ito? May rook B1 check. Pag nag-king F2, may queen takes H4. Ayan, magkakasunod-sunod, no? May relay of attack. Sunod-sunod eh. May relay eh. No? Hindi siya yung parang pepreno lang eh. Nag-rook D7, kinontrol muna ang 7th rank. Rook B4, ayun lang, teka muna, kakaibang tira yun ah. Gumanon lang. Check doon. Okay, kasi anytime naman makukuha yun, ano? King H8, Rook F7, ginulo muna yung queen. Queen D6, Queen A7. Talagang grabe, powerful 7th rank, Kinain na, kain. Kasi inisip ko kung idiretso kain dun eh. Hindi pwede. Curious lang tayo. Pag kinain kasi dyan mga kamatyas, ano mangyayari? Queen D1 check. Kasi kung dito kain, King G3, Queen E1 matyas. Pakita ko na sa inyo. Yan may matyas eh. Ganda ng pagkamatyas. So, ibig sabihin, kung dito pupunta, matyas pa rin pala. Mas mapapadali ang buhay. Mapapadali ang hukay. Ika nga. Balik tayo mga kamatyas, no? So, Queen D6, Queen A7, kinain, kaya obligadong kainin muna, and Queen G6. Timing to protect the G7, may atake pa sa E4. Nag-Queen D7, threat sa torre, ayun, at nag-Rook A8, dudungaw na. Kumbaga, Wes, ano yung masasabi mo dyan? Ako naman. Paano? Ako naman na-atake. Ayun. Siya muna daw ang atake, mga kamatyas. Nabitin ang atake dito ni Prague sa madaling sabi. Nag-Queen D5, tineret ang rook sa A8. Yun, talaga naman. Todo-todo yakap si Wesley, no? Kumbaga sa bilyar, baka mahalaw pa eh. Baka maletongan pa eh. Kaya nag-rook G8 muna, tagong-tago, no? Para di madali. Nag-rook B7, so ang daming hanging ah. Hangang E5, C5, B5. Pero nag-C4, ayun, nako, medyo kahit pa paano pumuti. Teka muna, ano bang tamang tira? C4 nga, tama naman. Pinapaatras kasi ni Stockfish kaya medyo ano eh. Rook takes B5, Rook C8, Rook behind pass pawn. Ayan, tinuro ko po yan mga kamatyas sa advanced lesson natin. Always rook behind pass pawn as much as possible to make your pass pawn powerful. Very powerful. Ayan. So, nag-Queen D7, Queen C6 mga kamatyas. Okay, ayun. Kung ako po, parang gusto ko rin to. Pero ayaw ng computer. Dapat daw is Rook A8 para may mga sundot check doon. Okay. Pero gusto ni Wesley i-maintain ang pundasyon ng kanyang C-pass pawn. Kinain, kain, atras, push. Ayan. Okay. So, at least yung tore wala sa likod. No? Pangit kasi yung tore in front of your pass pawn, dapat behind your pass pawn, mababaldado ang tore pag gaganyan. So, time na para yung king, ayun, ito, inihanda ni Wesley yung, grabe malupites. Napapawalan Jew ako. Ang lupites, ayun, mga binibiling tears. Yun lang. Blunderacious by Pragnananda. Dapat daw po ang tira mga kamatyas ay G3 lamang. Pero teka muna, pansinin muna natin to. Pag ginain yan, King H7, King E3, King G6. Kumbaga, pakain pero madali lang pong lapitan, madali lang bawiin. Okay po mga kamatyas? So, pag G5, King E3 ginawa. Kumbaga sa isip ni Prague, okay, kainin mo yan, double pawn ka naman eh. Kinain nga ni Wesley. Nag-King D3 para babawiin yung pawn sa C3. Yun lang mga kamatyas, may panggapang pala. Sukat na pala ito, sukat. Kinain, di ba? Takes, sukat. Sukat. Ayun,
Ayun, patay. Ang tawag dyan, mind square mga kamatsas. Ayan, so saan ko ba tinuro ito? Sa intermediate, no? Ayan o, mind square kung tawagin. Kung sino ang unang tumabi, talo. Kung sino unang tumabi. Kasi siya ang unang bibitaw. Siya unang tumabi sa pawn, siya rin ang unang bibitaw. Walang pantira eh. Walang pang tempo. Teka muna mga kamatsas, what if mag king c5 lang dito? Wait lang po ha. For other possibilities bago tayo tumalon sa pangatlong laban. So dito po, nanalo si Wesley. 1-1 sila. Meron pa tayong isang game i-analyze. What if gumanon lang para kung si Wesley ang didikit, siya naman yung gaganon. Di ba? Ito gagawin. Nako, napakayaman pala sa panempo eh. O pagka gumanon, ay, oo. Ayun, oh. May pamitik na isa. Ang galing, ano? Yung pang double po na yon ang hindi nakita ni Prag na nakapuwing sa kanya. Okay mga kamatsas, eto, pangatlong laban na. Sige, white uli si Wesley dito. Sarap makamat si Wesley, no? Grabe tong April 29 na to. Dapat ako naman yung April 30. Nakisingit ng schedule. Nag-E4. C6 si Prag. Aha, grabe. Karokan, defense ang ginamit. D5, Knight C3. Ayan. So ayaw pasukin ni Wesley yung proper main line. Although alam na alam po ng mga ganyang level 2700 yung ganyang ano. Alam na nila. Kumbaga, gusto nilang i-mekus-mekus, kumbaga ihalo-halo na lang para baka sakali doon magkalituan sila. Pero yung main line, wala. Parang kinakainan lang nila ng isang platitong manian. Nag-H3. Okay, tineret ang bishop. Kinain ng knight. Kinain at nag-E6 para masabing matibay ang pundasyon ng gitna. O, walang bishop na nakukulong. Pwede. Matibay yung D5. Bishop E2 at nag-knight F6. Kinaslingan lang. So no worries sa pawn kasi lagi namang protected. Nag-bishop C5. No? Dinevelop ng aktibong-aktibo. Nag-rook D1 si Wesley para sasalubungin. Imagine kung gaano kaganda ang gagawin niya. Binishop D4 ni Prag. Ayaw niyang hayaan na maka D4. Inukupa ang D4 square. Nag-Queen F4. Yan na. Yan na yung mga kargahang binibili. Yan na yung mga kargahang binibili. Ano idea? Simpleng pitek pero may E5. Simple, no? E5. Atake sa knight, atake sa bishop. Pero bookline pa to mga kamatsas. Ano? Tingin ko, aral pa rin ni Wesley. Aware pa rin siya. Kinain ng B-pawn, bookline pa oh. Knight takes E4. Oh. Kung tutuusin, no? Pagpalagay ng kinakapa lang ito, nakainan ng pawn si Wesley. Pero halatado na aral ni Wesley. Oh, relax lang siya eh. Rook B1, bookline pa oh. Rook B1, threat sa B7. Nag-B6 para iligtas ang pawn. Bishop A3, yun ang ibig sabihin ng isang pawn na sacrifice. Grabe, no? Kakaingit yung memory ng mga ganitong klaseng player. Sa kanila, parang kusang lumalabas lang sa system eh. Paano yung coach? Oh, bookline. Sa akin, limot ko na yan. Kung sa dami ng aralin, naku po, limot ko na yan. O, Bishop A3 para pigilan ng castling, Knight D7 at nag-C4. Ayan. Bagamat dito yung nagpakain ng isang pawn si Wesley, pero tingnan nyo naman po ang kompensasyon na kapalit ng isang pawn. Naku, grabing kompensasyon. Parang nasa panahon pa ng Kastila. Okay, at nag-Queen F6. Ayun na. O, malapit na mag-novelty to, no? Pero meron pa rin nakatala. Hindi pa rin bago ito. Hinamon ng queen to queen. Ang ating kasabihang daanin sa... Lamang ka sa materyales, daanin sa yaman. Pero nag-Queen E3 lang si Wesley. Naman, syempre, kung kakainin mo yan, lugi ka na nga ng pyesa eh. 'Di ba? Tapos kakainin mo pa, para kang nag-suicide na rin sa endgame pagka ganun. So hangga't maaari, itakbo ng itakbo yan, iiwas yan, pero ngayon kinain na. Wes, nagbago yata. Napapahiya ako, Wes. Linya yan, linya. Novelty. Linya, novelty, Wes. O novelty mga kamatsas. O kasi ang linya talaga F4. Yan ang mga nagawa na. Queen D3. May Queen B3. O basta makaiwas. Ako doon ako sa iwas eh. Pero kay Wesley, napahiya tayo mga kamatsas. Kasasabi ko lang dapat umiwas ang umiwas pero tinanggap ni Wesley. Sa anong kadahilanan? Nag D3 lang. So, tanggap ko pa. Okay pa. Bakit? May simpleng pitik ng H4, F4,
Imagine, walang babalikan ang knight sa e4. Sa madaling sabi, mako-corner ang knight sa g5. Nag-h6. Okay, sige, sige. O para may tatakbuhan, Kinain, kain, c4. Ayun. Na dito, lamang nga ng isang pawn si Prag, pero yung kapangyarihan ng dalawang espada, ay wag mong memenosin yan. Wag mong iismulin yan. Matulis yan. Kinain, kain. Ay, hindi muna. Nag-h4 muna. Oo. Knight h7, pinatakbo muna and then saka kinain. Okay. 1 pawn down. Tingnan nyo kung gaano kalalim ang understanding ni Wesley. 1 pawn down, pero paano ngayon yan? Paano ngayon yung king nasa gitna? Di makapag-castling. Bawal yan. Queenside castling kaya. Nag-rook c8. Teka muna mga kamatyas, curious ako. Why not to castle queenside? Magbi-bishop e7 daw. So pag nag-rook e8, then bishop to d6. Ay, gets ko na. Gets ko na. Oo nga. Imagine mga kamatyas, may c5. Gumuguhit ang panganib pasundot sa king. Aray ko! Ang lakas ng dating, Wes. Kita mo yan, Wes? Oo. Na-analyze mo yan? Oo. Oo. Tawa ko no? Ako nga mismo natatawa pag ginagaya ko no? Ewan ko kung natatawa kayo. Okay, rook c8 mga kamatyas. So, pressure lang. Okay. At, grabe talaga. Talaga, oo. C5 by Wesley. So, oo nga naman, Oo nga. Narinig na naman natin ang baka, mga kamatyas. Kasi pupunta po ang bishop to b5 Lakas! Oo nga. Ayun, kinain po, knight takes c5, bishop b5 check, at nag-king f8. Ayun, naku. Hindi pwedeng kainin. Nakapin, rook on the 7th rank. Knight f6, pinaalis, pinakain na. Teka muna mga kamatyas, preno muna tayo. What if paalisin a5 para hindi makain? Oo, may ganun na pala. May sundot na palang ganun. With the idea to play rook takes, no? Wala na, awarding. Di naman maka-rook c6, may check kain yun. Convince, Wes. Knight f6, kinain yung a7, king g8, bishop e2. Nabawi na yung isang pawn, tubo pa. Tubo. Kung alam lang ni Prag na magkakaganyan, hindi na niya pinatulan yung isang pawn kanina. Paanong, hindi mo rin maunawaan. Ang lalim din kasi. Malalim Ngayon lang nga natanaw. Ngayon lang naramdaman. Yung ibig sabihin ni Wesley na pakain sa e4. Lalim mo, Wes. Grabe ka, Wes. Knight d7. Okay, sinuportahan ang b6. Rook d1. Okay, ready to capture na. Umilag. Obligado namang itakbo. Bishop b2. Ayaw tantanan, Pinapagod ni Wesley. Knight g6. Pagod na pagod yung kabayo, Hingal, talaga. Labasan dila talaga. Nag-h5. Okay, inatake ang knight f4. Pagod na pagod. Bishop f3. Okay. Parang may kain na. Teka muna. Knight d5. Ipinangbara sa d5. Pero teka muna mga kamatyas, What if knight takes h5? May g3. Babaldaduhin muna yung knight sa gilid. Okay. Pangit ang term, babaldaduhin. Bakit baldado? Oo, yung knight, may pilay. Hindi pala magalaw yun. Kaya nag-knight d5, at least masabing nasa gitna yung knight, maporma, at panakip din sa d-file. Nag-rook b7. Kumbaga parang turo-turo muna si Wesley. Matsyag-matsyag muna. Mga nakatutok, yan, Rook c7. Ayun, hinamon na po dito ni Prag. Naiirita na siya nairita siya sa rook na yan na nakahimlay sa 7th rank. Rook c7. Yun nga lang mga kamatyas, ginawa dito? Sinimplihan na lang pala ang bagay-bagay. Kinain, kain, rook d8 check, hinarangan. Bakit hinarangan? Bakit? Pagka gumanito, may bishop takes. Okay, so suportado yung tore. Pag kinain, may rook d7. Ayun. Sharap. Ayun. Picking apples. Okay, mga kamatyas, balik tayo. Balik tayo dito. Check, Kaya humarang ng knight. Okay, pinilit, Pinilit.
Pero Bishop E5, naku po, grabe yung mga knights ano. Grabe. Nakatali na pero dalawang kabayo nakatali. Hindi makagalaw. Nag-King H7, Bishop E4 check. Hinarangan ng pawn and the final shot, Bishop C6 mga kamatsas. At isinuko na, nag-resign si Prague na nag-champion sa katatapos lang na Norway. Ayun. Bakit po nag-resign? Halimbawa kung ang gawin ay assume natin tumira rook G8, may rook C8. Ayun. Saan pupunta ang knight? At kung umalis man yan, halimbawa sa D5, mabibiti naman yung knight. Kung hindi naman aalis, kakainin naman yung knight. Hindi talaga makapalag. Talagang nakatali talaga yung ano. Nakatali na yung paa, pati yung ulo ng kabayo, nakataling ganun. Grabe. Nakakatuwa tong training match na to, no? So part 1 po ito. Yung first 3 games nila. Lalagyan natin ng part 2. Game number 4, 5, and 6, mga kamatsas. At tapusin natin. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood, mga kamatsas. Sana po palagi kayo natututo. And thank you so much po sa palagi inyong pagsuporta. So sana po lagi kayo makasuporta sa ating mga YouTube videos. Like, comments, no? Ilang beses yung panoorin, laking tulong na po yan. And sa Facebook kamatsas natin, silip din po kayo. May mga ina-upload din tayong mga videos doon na interesting patungkol sa chess. At ayun, anunsyo ko lang po ulit sa mga gusto pong mag-try, sa mga gusto lang po no na mag-extra effort for training and improvement. Ang link nasa comment section below. So click nyo lang po para mabasa nyo ang kumpletong detalye. This June 12 na po ang start nun, mga kamatsas. Welcome po sa mga mag-undergo ng kamatsas online chess training. Ayan. And then this coming June 12, mga kamatsas, this coming June 16 pala, palipad kami Hong Kong, and then sana ma-meet natin si Wesley and Magnus Carlsen at iba pang mga elite super grandmasters na kalahok doon. Nako, napakalapit na. No? 2.5 hours away lang sa Philippines, makikita mo na yung mga elite players. So sabi ko kay Mrs., grab natin ito. Ayan, so bahala na masuportahan tayo para nakakainis, no? Pag abroad kasi, mga kamatsas, budget lagi ang kalaban eh. Pero naniniwala po ako may awa ang Panginoon na gagawa siya ng paraan para maisakatuparan ang lakad na ito. Masaya kasi dahil gusto ko talaga silang ma-meet mga kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.